Ang bayan ng San Isidro ay nakapalibot sa mga bukid ng palay at mga kagubatan na kilala sa mga alamat ng mga nilalang na lumalabas sa gabi. Kilala rito si Dante Magno, 28 taong gulang. Isang magsasakang dating mabait, ngunit naging masungit at bastos matapos mamatay ang kanyang ama noong nakaraang taon. Iniisip niya na ang tanging paraan para mabuhay ay maging matapang at hindi mahuhuli ng sinuman. Hindi niya pinapahalagahan ang kanyang asawang si Elisa na nagtatrabaho bilang tindera sa lokal na palengke at kanilang 5 anyos na anak na babae na si Luna na palaging naghihintay sa kanya tuwing hapon para maglaro ng taguan sa kanilang bakuran. Sinasaktan din niya ang mga hayop. Noong isang araw pinapalo niya ang kanilang kalabaw na si Kadyo dahil hindi ito makalakad ng maayos hanggang sa mapaso ang kamay niya sa latigo. Isa pang kilala sa baryo ay si Lola Simang, 70 taong gulang, lola ni Dante. Siya ang albularyo ng bayan. Nagagamot niya ang mga may sakit gamit ang mga halamang gamot tulad ng sambong, lagundi at ampalaya. Palagi niyang sinasabihan si Dante, "Anak, ang kalikasan ay may mata. Ang mga kasamaan mong ginagawa ay babalik sa iyo, hindi ngayon, ay bukas." Pero tuwing sinasabi ito ni Lola Simang, binabalewala lang ito ni Dante at sinasabing, "Huwag mo akong turuan ng buhay, Lola. Hindi mo alam ang hirap ng pagiging magulang ngayon." Isang umaga, habang nagtatanim si Dante ng palay, nakita niya ang isang matandang lalaki na nahihirapang maglakad patungo sa kanilang bahay. Ang lalaki ay si Tatay Doming, isang dating magsasakang nawalan ng mga mata dahil sa sakit. Humingi ito ng tubig kay Dante, ngunit tinanggihan siya nito. "Wala akong oras para sa mga walang kwentang tao. Umalis ka rito bago ako magalit." Itinulak ni Dante si Tatay Doming at nahulog ito sa bukid ng palay. Nakita ito ng isang batang babae na naglalaro malapit sa isang lumang puno ng balete. Ang bata ay si Liwayway, 8 taong gulang, apo ng isang mangkukulam na nakatira sa liblib na bahagi ng kagubatan. Lumapit siya kay Tatay Doming, tinulungan itong tumayo, at binigyan ng tubig mula sa kanyang pitaka. Tumingin siya kay Dante at ang kanyang mga mata ay biglang naging pula, ngunit hindi ito napansin ni Dante na nagmamadali ng umuwi para makipag-inom ng alak sa kanyang mga kaibigan. Hating gabi ng ganong araw, habang nagiinom si Dante kasama ang kanyang mga kaibigan sa kainan ni Mang Boy, biglang umulan ng malakas. Nagpasya silang umuwi, ngunit habang naglalakad si Dante sa gubat, naramdaman niya ang biglang lamig na dumampi sa kanyang balat. Nakita niya si Liwayway na nakatayo sa gitna ng daan na may dalang isang bulaklak na kulay itim. "Ikaw ay sinumpa, Dante Magno," sabi ni Liwayway sa malambot na boses. "Dahil sa iyong kasamaan at kawalan ng awa, ikaw ay magiging aswang sa mga gabi. Bawat gabi, lalakas ang pagnanasa mong kumain ng karne ng tao. At kung hindi ka makakapagbago bago ang 7th gabi, mananatili kang aswang magpakailanman. At ang sumpa ay ipapamana mo sa iyong mga anak." Hinampas ni Dante ang bulaklak mula sa kamay ni Liwayway at sinigawan ito. "Umalis ka rito, batang walang modo. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong bayan." Tumakbo siya pauwi, ngunit naramdaman niya na ang kanyang mga paa ay biglang naging mabigat. Gabing iyon, habang natutulog si Dante, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang katawan. Parang binubuhusan siya ng mainit na tubig. At naramdaman niya ang paglaki ng kanyang mga kuko hanggang sa maging matalim na parang kutsilyo. Binuksan niya ang ilaw at tumingin sa salamin. Nakita niya ang sarili niyang may mga balahibong kulay itim na kumakalat sa kanyang braso at leeg. Ang kanyang dila ay humaba hanggang sa mahawakan ang kanyang dibdib. At ang kanyang mga mata ay naging pula at malaki na may mga puting mata. Natakot si Dante at tumakbo palabas ng bahay. Sa labas, naramdaman niya ang lakas na hindi niya naramdaman noon. Maaari siyang tumalon ng mataas at naramdaman niya ang pagnanasa na humingi ng karne ng tao. Nakita niya si Tatay Doming na naglalakad pa uwi mula sa paggamot kay Lola Simang. Bigla siyang nawalan ng kontrol at tumakbo patungo sa matanda. Ngunit bago pa siya makalapit, narinig niya ang pag-awit ni Luna mula sa kanilang bahay. "Papa, umuwi ka na. Niluluto na ni Mama ang iyong paboritong adobo."
bumalik ang kanyang katinuan at tumakbo pauwi. Yakapin niya si Luna ng mahigpit at naramdaman niya na ang kanyang mga balahibo ay unti-unting nawawala at ang kanyang mga mata ay bumabalik sa dati nitong kulay. Ngunit naramdaman niya rin na ang sakit ay nananatili sa kanyang katawan at alam niyang babalik ito sa susunod na gabi. Kinabukasan ng umaga, nagising si Dante na puno ng pawis. Nakita niya si Elisa na nakatingin sa kanya na may pag-aalala. "Mahal, gabi-gabi kang nagigising na umiiyak at nagwawala," sabi ni Elisa. "May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Sama-sama nating haharapin ito." Hindi alam ni Dante kung paano sasabihin kay Elisa ang totoo. Bumulong siya. "Wala lang, mahal. Baka pagod lang ako sa pagtatrabaho." Ngunit alam ni Elisa na may tinatagong sikreto si Dante. Nakita niya ang mga gasgas sa braso nito at ang kakaibang amoy na kumakalat sa kanyang damit tuwing umaga. Mula noong unang gabi ng kanyang pagiging aswang, nagsimula nang mangyari ang mga kakaibang pangyayari sa Barangay San Isidro. Ang mga manok at baboy ng mga kapitbahay ay biglang nawawala at ang mga bakod ng kanilang mga bahay ay may mga gasgas na parang gawa ng matalim na kuko. Ang mga tao ay nagsasabing may aswang sa baryo at nagsisimula ng magtakutan at hindi na lumalabas ng bahay pagkatapos ng dilim. Isang gabi habang nagbabago si Dante sa isang aswang, nagpasya siyang lumabas ng baryo para hindi makasakit ng sino man sa kanyang pamilya o kapitbahay. Naglakad siya papunta sa kagubatan at nakita niya ang isang grupo ng mga mangangaso na naghahanap ng mga usa. Naramdaman niya ang matinding pagnanasa na kumain ng karne ng tao at tumakbo siya patungo sa isa sa mga mangangaso. Ngunit bago pa siya makalapit, naramdaman niya ang kamay ni Lola Simang na humawak sa kanyang balikat. "Anak, hinto mo iyan," sabi ni Lola Simang sa mahinang boses. May dalang siya ng isang mangkok na may tubig na hinugasan sa mga bulaklak ng sampagita at mga dahon ng bayabas. Ibuhos niya ito sa ulo ni Dante at biglang bumalik ang kanyang anyo sa dati. "Ito ay pansamantalang lunas lamang," dagdag ni Lola Simang. "Ang sumpa ay lalakas bawat gabi. Kailangan mong gumawa ng paraan para ibalik ang kabutihan sa iyong puso bago mahuli ka nito." Sinimulan ni Dante na magbago. Una niyang binisita si Tatay Doming sa kanyang bahay. Lumuhod siya sa harap nito at humingi ng tawad. "Tatay Doming, patawarin mo ako. Hindi ko dapat itulak ka at tanggihan ka ng tubig. Gusto kong gawin ang lahat para mapagaling ka." Hinawakan ni Tatay Doming ang kamay ni Dante. "Anak, patawad na kita. Alam kong mahirap ang buhay. Ngunit tandaan, ang kabutihan ay parang binhi. Kapag itinanim mo ito sa puso ng iba, bubunga ito ng magandang bagay." Sinabi rin ni Tatay Doming na ang kanyang pagkabulag ay maaaring gamutin gamit ang isang halamang tinatawag na bulaklak ng kagubatan na matatagpuan lamang sa pinakamalalim na bahagi ng gubat kung saan nakatira ang mga mangkukulam. Sinimulan ni Dante na maglakbay papunta sa kagubatan kasama si Elisa. Naglakad sila ng ilang oras hanggang sa makita nila ang isang maliit na kubo na nakapalibot ng mga punong balete at mga bulaklak na kulay itim. Sa harap ng kubo ay nakatayo si Liwayway at isang matandang babae na may puting buhok at mga mata na pula. Si Lola Selena, ang mangkukulam na lola ni Liwayway. "Dante Magno," sabi ni Lola Selena sa malakas na boses, "ikaw ay dumating para humingi ng tulong, ngunit hindi basta-basta mababawasan ang sumpa. Ang iyong kasamaan ay nakasakit ng maraming tao. Kailangan mong bayaran ito sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti para sa iba. O tanggapin ang kahihinatnan ng iyong mga ginawa." Binigyan ni Lola Selena kay Dante ang bulaklak ng kagubatan at sinabi, "Ito ay makakapagpagaling kay Tatay Doming, ngunit bawat paggamit mo nito, lalakas ang sumpa sa iyong katawan. Ikaw ay magiging mas malakas na aswang tuwing gabi at mas mahihirapan kang kontrolin ang sarili mo." Umuwi si Dante sa baryo at inilagay ang bulaklak ng kagubatan sa mga mata ni Tatay Doming. Pagkatapos ng ilang minuto, binuksan ni Tatay Doming ang kanyang mga mata at nakita niya na muli ang liwanag. Natuwa ang mga tao sa baryo at nagsimulang magbago ang tingin nila kay Dante.
Sinabi ni Tatay Duming sa lahat. Si Dante ang nagpagaling sa akin. Siya ay nagbago na at dapat nating bigyan siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang kabutihan. Ngunit gabing iyon, naging mas malakas ang pagbabago ni Dante sa isang aswang. Hindi na niya kayang kontrolin ang sarili kahit naririnig niya ang boses ni Luna. Lumabas siya ng bahay at tumakbo patungo sa baryo na handang saktan ang sinumang makikita niya. Nakita niya ang isang batang babae na naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Si Angel, anak ng kanyang matandang kaibigang si Mang Boy. Bigla siyang tumakbo patungo kay Angel. Ngunit biglang dumating si Lola Simang na may dalang isang lumang anting-anting na gawa sa bato at balat ng hayop. Inilagay niya ito sa dibdib ni Dante at biglang bumalik ang kanyang katinuan. Anak, ito ang huling pagkakataon mong makontrol ang sarili mo, sabi ni Lola Simang. Bukas na ang 7th gabi. Iyon ang araw na magiging permanente kang aswang kung hindi ka kikilos. Sinimulan ni Dante na mag-isip ng paraan para wakasan ang sumpa. Nakausap niya si Lola Selena muli sa pamamagitan ng pangarap at sinabi nito, ang tanging paraan para wakasan ang sumpa ay ibigay ang iyong sarili sa kalikasan. Hayaan mong ang iyong katawan ay mawala kasama ang sumpa para hindi na ito makasakit pa ng sinuman. Ngunit kapag ginawa mo ito, hindi ka na makikita pa ng iyong pamilya. Nag-alala si Dante, ngunit alam niyang iyon ang tanging paraan para protektahan si Luna at si Elisa. Binigyan niya sila ng mga huling yakap at halik at sinabi kay Luna, mahal kita anak, palaging tandaan na maging mabait sa iba kahit na sila ay masama sa iyo. Ang kabutihan ay ang pinakamalakas na sandata laban sa kasamaan. Hating gabi ng 7th gabi, nagsimula nang magbago si Dante sa isang aswang. Ngayon ay mas malaki at mas makapangyarihan pa kaysa dati. Ang kanyang mga balahibo ay kulay itim na parang bakal, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng pula, at ang kanyang dila ay humaba hanggang sa sahig. Naramdaman niya na hindi na niya kayang pigilan ang sarili, at alam niyang kailangan niyang umalis ng baryo bago pa siya makasakit ng sinuman. Tumakbo siya patungo sa malalim na balon sa tabi ng kanilang bukid. Ang balon na dati niyang pinaglalabhan ng tubig para sa kanyang mga tanim. Nakasunod sa kanya ang mga tao ng barangay San Isidro, kabilang si Elisa, Luna, Lola Simang at Tatay Duming. Sinigaw nila ang pangalan ni Dante ngunit hindi na niya sila marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Lola Selena na nagsasabing ang oras na para tapusin ito. Bago siya tumalon sa balon, sinigaw niya sa buong lakas ng kanyang boses. Huwag mong ulitin ang mga kasalanan ko. Maging mabait sa isa't isa at alagaan ninyo ang kalikasan dahil ito ang tahanan natin. At tumalon siya sa loob ng balon. Kinabukasan, hinanap ng mga tao si Dante sa paligid ng balon. Ngunit hindi nila natagpuan ang kanyang katawan, nahanap nila lamang ang kanyang damit.